Ang dila. Dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit, kung ang sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, siya ay taong perpekto na kaya ring rendahan ang buong katawan niya. Kapag nilalagyan natin ng renda ang bibig ng kabayo para sundin tayo nito, nakokontrol din natin ang buong katawan nito. Tingnan din ninyo ang mga barko, kahit napakalaki ng mga ito at itinutulak ng malalakas na hangin, kinokontrol ito ng isang napakaliit na timon papunta kung saan ito gustong dalhin ng timonero. Ganoon din ang dila, maliit na bahagi lang ito ng katawan, pero nakapagyayabang ito ng labis, maliit na apoy lang ang kailangan para pagliyabin ang isang napakalaking kagubatan. Ang dila ay apoy rin sa mga bahagi ng ating katawan. Ang dila ang puno ng kasamaan dahil pinarurumi nito ang buong katawan at pinagliliyab ang buong landasin ng buhay at sinisilaban ito ng gehena. Dahil ang bawat uri ng mailap na hayop at ibon at reptilya at nilalang sa dagat ay mapaaamo at napaaamo na ng tao. Pero walang tao ang makapagpaamo sa dila. Hindi ito makontrol at makapaminsala ito, puno ng nakamamatay na lason. Sa pamamagitan nito, pinupuri natin ang Panginoon Diyos Ama. Pero sa pamamagitan din nito, isinusumpa natin ang mga tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpapala at sumpa. Mga kapatid ko, hindi tamang nangyayari ang ganitong bagay.